Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hinaladkad ako ni Rafael papasok sa sasakyan niya. Kakatapos lang ng event at hindi man lang ako nakapagpaalam sa mga nakausap ko kanina. Padabog niyang isinara ang pinto ng front seat nang makaupo na siya. Nagulat ako nang bigla niyang hinampas ang manibela ng sasakyan. Gusto kong malaman kung saan siya galit. Sa pagpunta ko ba doon o dahil sa paghigpit ko ng braso sa kaibigan niya? Well, kahit sino namang lalaki ang dikitan ko ay never naman nagselo si Rafael. Ano bang problema mo, Rafael? Galit kong tanong. Anong sinabi ko sa iyo kagabi? Huwag kang sundan at huwag kang bantayan. O, anong ginawa mo? Taas kilay ko siyang hinarap. Bakit? Ikaw ba ang dahilan ng pagpunta ko sa event na yon? Kailangan ko siyang subukan ngayon. Kaya pala, ayaw mo na bantayan ko lahat ng galaw mo para malaya ka na makipagkita sa kabit mo. Ganun ba yon, Rafael? Don't worry, hindi na kita babantayan. At si Paulo naman ang pinunta ko kanina at hindi ikaw. Kinuha nito ang cellphone niya. Sigurado akong si Paulo ang tatawagin niya. Kinakabahan ako. Ikaw ang nagyaya sa kanya sa event? Hindi niya ako niyaya. Kusa akong pumunta doon at teka nga, Rafael. Inago ko sa kanya ang hawak niyang cellphone. Pilit naman niya itong binabawi. Bakit hindi mo sabihin sa akin na may event palang ganun? At bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Give me my phone. No! Give it back! Nabitawan ko ang cellphone niya nang malakas siyang sumigaw. Malaya niyang pinulot ang cellphone at patuloy na nakipag-usap kay Paulo. Napatulala na lang ako sa kawalan. Nakaramdam rin ako ng kirot sa puso ko. Habang nakikinig ako sa usapan nila ay marahan lang ako nakatingin kay Rafael. Ang dahilan kung bakit malaya pa rin akong nakakahinga ngayon. Okay. Ibinalik ko na ang tingin ko sa unahan dahil baka madatnan niyang nakatitig ako sa kanya. Tapos na silang mag-usap ni Paulo. Ano kaya ang sinabi ni Paulo kay Rafael? Pinagtakpan niya kaya ang mga kasinungalingan ko? Anong meron sa inyo ni Paulo? Kaagad ako napalingon dahil sa tanong niya. Biglang may pumasok sa utak ko na ikinakiliti ko. Wala. Bakit? Nagsiselos ka ba? He chuckled. Why would I, Amara? Biglang naburama ang ngiti ko. Useless ang ginawa ko kung hindi man lang siya nagselos. Ginamit ko pa si Paulo para sa planong yun. Ikinabit ko ang seatbelt ko dahil gusto ko nang umuwi. Pagod na ako. Hindi ako uuwi sa bahay. Bakit? Inalis niya ang seatbelt ko. Elena's coming. Siya na ang maghahatid sa'yo. Bumaba ka na. A expensive vase has dropped and shattered. Iyon ang naramdaman kong sakit. Natudurog dahil sa mga titig niyang nanunusok. Akmang babagsak na ang mga luha ko nang bigla akong yumuko. Ayokong makita niya akong umiiyak. Ayokong makita niya akong nasasaktan. Bumaba ako ng sasakyan at mabilis na tumakbo sa isang sasakyan. Nakahinto lang naman ito. Pumasok ako sa loob at umiyak ng umiyak. Elena, bakit na kaya ginawa sa akin to? Ang sakit-sakit na. Hagulgol ko. Naramdaman ko ang mga palad niya sa likod ko. Nakatakip ang dalawa kong kamay sa mukha ko, kung kaya't hindi ko makita ang mukha niya. Elena, gusto ko nang sumuko pero hindi ko kaya. Gusto kong huminga. Umayos ako ng upo at tumingin kay Paulo. Why is he here? Anong... Cry all you want. Lean on your head here. Tinapik niya ang kanyang balikat. Huminto ang sasakyan sa labas ng bahay namin ni Rafael. Wala kaming imik pareho. Wala akong ibang naiisip kundi si Rafael. Kung saan siya tumutuloy sa tuwing iniiwasan niya ako. Kung kumakain ba siya sa tamang oras.
kung sino ang nagluluto para sa kanya at kung sino ang naglalaban ng mga damit niya. I really love Rafael more than myself. Kahit na paulit-ulit niya akong sinasaktan, okay lang. Dahil sumumpa naman ako sa Diyos na iintindihin ko siya kahit na anong mangyari. Ilang linggo na ang nakalipas simula noong huli kita namin ni Rafael sa event. Sa loob ng ilang linggo ay hindi ko siya sinundan, hindi ko siya binantayan at hindi ko siya tinawagan. Hinayaan ko siya dahil kung mahal niya ako, uuwi siya sa akin. Abala ako ngayon sa paggawa ng cake. Wala akong magawa kaya gumawa na lang ako ng banana cake para may kakainin naman ako mamaya kapag nagutom ako. Abala rin ako sa paghuhugas ng paglalagyan ko ng cake nang may tumawag sa phone ko. Nabitawan ko ang Tupperware nang tumawag si Rafael. Kaagad ko itong sinagot. Hello? Are you free tonight, Amara? Parang natutunaw ang puso ko dahil sa tinawag niya ako sa palayaw ko. Gustong-gusto ko kapag tinatawag ako ni Rafael ng Amara dahil feeling ko komportable na siya sa akin. Of course, why? I'll pick you up later. Bye. Teka, saan ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang naputol ang linya. Pero kahit ganoon ay masaya ako dahil niyaya ako ni Rafael. Tinapos ko na ang ginagawa kong banana cake para makapag-ayos na. 3:00 pa lang naman siguro, mamayang gabi pa naman niya ako susunduin. Isinuot ko ang istileto kong kulay silver. Pumagay ang sandals ko sa kulay ng damit na white dress na Avabdani. Well, I love white. Narinig kong may bumusina sa labas at sigurado akong si Rafael na yon. Kinuha ko ang bag ko at chinek kung wala na ba akong naiwan. Suot ko rin ang necklace na bigay sa akin ni Rafael before noong wedding namin. Wala akong tumingin sa salamin, baka kasi hindi maganda ang itsura ko. Para lang sigurado bago ako lumabas ng kwarto. Bumaba ako ng hagdan at nadatnan ko si Rafael na marahang nakaupo sa dining table habang kumakain ng luto kong banana cake. I smiled. Kinain niya ang luto ko. Masarap ba? Bigla akong tanong. Tumango naman siya. Mabuti na lang nagustuhan mo. Wala kasi akong magawa kanina kaya nag-bake na lang ako. Let's go. Tumayo na siya at napahinto din nang makita ko. Sinundan ko kung ano ang tinitignan niya. Marahan kong hinawakan ang necklace na suot ko. Siguro, nabigla siya na nandito pa rin to kahit na 3 years ago na simula nang binigay niya sa akin to. It's still alive? Tumango ako. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan siyang niyakap. Mahigpit na mahigpit ang yakap ko na parang ayaw ko na siyang pakawalan. Napangiti ako nang hindi niya ako tinaboy. Hinayaan niya akong yakapin siya. I miss you. Bulong ko. Kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Kumalas na ako sa pagkakayakap ko sa kanya. I smiled at him. Akmang magpapatuloy na ako sa paglalakad nang higitin niya ang braso ko at niyakap. Parang nag-slow mo ang pangyayaring yun. Ngayon ko na lang ulit naramdaman ang yakap niyang walang pag-aalinlangan. Nang kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin, nakita ko ang gulat sa kanyang muka. Siguro ay nagulat siya dahil sa ginawa niya. Napalunok ako. Let's go. Nauna siyang naglakad at sumunod naman ako. Kung pwede lang sana ay nanatili na lang kaming ganun habang buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay nila Rafael. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko nang malaman kong makikita ko na naman sila Mama at Bebe. Halos 3 buwan na rin nang hindi ko sila nakikita. Sa sobrang dami kong problema kay Rafael ay hindi ko sila nabibisita. Sabay kaming bumaba ni Rafael ng sasakyan. Nauna siyang pumasok sa loob habang ako naman ay nakatunga nga lang dito sa labas ng bahay nila. Ma'am Amara, pasok na po kayo, nakangiting sabi ni Manang Cecil. Tumango ako at pumasok na sa loob. Napangiti ako nang sinalubong ako ni Mama ng mahigpit niyang yakap. Kumusta ka na anak? Ilang buwan ka ding hindi nakadalaw dito, miss ka na ni Bebe. Mabuti naman po Mama, pasensya na kung hindi na ako nakakadalaw dito, marami po kasi akong problema. Ha? Problema sa anak ko? Sabay kaming tumawa dahil sa sinabi niya. Totoo naman ang sinabi ni Mama. Malaki ang problema ko sa anak niya pero kahit kailan ay hindi nagalit si Mama sa akin dahil sa ginawa ko dati. Naiintindihan ko naman kung bakit ginagawa ito ni Rafael sa akin. Kasabay ng pagngiti ko ay ang pagyakap ko na
mapakahigpit kay mama. Tapos kami mag-usap ay iginaya niya ako sa dining table. At gano'n na lang ang gulat ko nang makita ko si Faye na ngiting-ngiti ngayon. Tumakbo siya papalapit sa akin. Umaalon pa ang natural na kulot niyang buhok na sumasabay sa pagtakbo niya. "Oh my God, Faye! Nandito ka na?" Gulat kong tanong. Si Faye ay kaibigan ko mula noon pa man. Pinsan siya ni Rafael. Dahil gusto niyang endgame kami ay sa kanya ko nakuha ang ideya na kailanman hindi matanggap ng asawa ko. Actually, malaking issue yun nang malaman ng lahat. Ngunit nawala din agad. Iyon din ang dahilan ng pag-alis ni Faye. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko noon dahil kasalanan ko ang lahat. Gaga, di ba obvious? Nandito na nga ako, fresh na fresh. Sabay kaming tumawa. O siya, mamaya na kayo magkwentuhan at kumain na tayo, nakangiting sabi ni mama. Nagsiupuan na kaming lahat. Sa tabi ako ni Rafael umupo at kaharap ko naman ang kapatid niyang si Beve. Ang kaharap naman ni Rafael ay si mama at sa tabi ni Beve umupo si Faye. Mama, si Papa po? I asked. Nasa labas pa siya. Tumawag kasi yung isa sa mga business partner niya. Mabilis lang naman yun. Tumango-tango ako. Ngumiti ako kay Beve na ngayon ay pinaglalaruan ng kanyang paboritong laruan. At pati na rin ang kutsarang hawak-hawak niya. "Hello, Beve!" Bati ko. Hello po, Ate Amara. I miss you po. I smiled at her widely. Si Bebe ay isang special child. Mahal na mahal siya ng lahat, lalong-lalo na ang Kuya Rafael niya. I miss you too. Pasensya na ha, hindi kita nadalhan ng cake. Hindi ko kasi alam na dito pala kami pupunta. Malungkot kong sabi. Nakita ko naman ang matamis niyang ngiti. Okay lang po, yon ate. Mabuti nga at tumupad si Rafael sa usapan namin eh. Biglang sulpot ni Faye. Alam mo ba, halos 10 beses ko siyang tinawagan para makonvince ko siyang sunduin ka? So, ngayon ko lang naintindihan na sinundo ako ni Rafael dahil utos ni Faye. Ang akala ko, magiging okay na kami. Ang akala ko ay patatawarin na niya ako. Pagkatapos nito dahil nagawa niyang mag-first move sa akin, ngunit akala ko lang pala ang lahat. Bigla akong nawalan ng gana. 11:00 na ng gabi nang mapagpasyahan naming umuwi. Naging masaya ang gabi ko dahil maraming ikinuwento sa akin si Faye at marami din siyang pasalubong sa aming lahat. Mama, Papa, uuwi na po kami. Mag-iingat kayo, sabi ni Papa sabay yakap. Niyakap ko rin si Mama, si Faye at si Beve. Si Faye na lang ang nag-abalang ihatid kami hanggang sa labas ng bahay dahil papatulugin na raw ni Mama si Beve. Mahinang-mahina ang hakbang ko dahil rinig na rinig ko ang pagbuntong hininga ni Rafael. Hindi pa rin ba yan umuwi sa'yo? Taas kilay na tanong ni Faye. I shook. Hindi. Tis, anong klaseng asawa yan? Kung ako sa'yo, Hadi, maghahanap na ako ng iba. Yung makikita yung halaga ko at syempre, yung mahal ako. Gumisi na lang ako dahil alam ko binibiro lang naman ako ni Faye. At pati na rin si Rafael. Ngunit nang lungunin ko ang kasawa ko ay matalim na itong nakatitig kay Faye. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Diba? Ayaw mo naman kay Amara? So, marami akong kaibigan na foreigner na naghahanap ng asawang Filipina. Irereto ko sa Amara ha? Can you please shut your mouth? You're such a talkative person. I hate it. Singhal ni Rafael. Ano ngayon? Kung ayaw mo kay Amara, mag-file ka ng annulment. Worth it si Amara and he doesn't deserve you. Faye, suway ko. Nakita ko sa mukha ni Rafael ang galit dahil sa mga pinagsasasabi ni Faye. Ngayon ko lang nakitang magalit ng may rason si Rafael. Kalmado, pero galit. Amara, yung boyfriend ko, magaling na abogado. Tawagan mo lang ako kung sakaling gusto mo mag-file ng annulment para makawala ka na sa lalaking to. Pagkasabi ni Faye ay pumasok na ito sa loob. Well, hindi na ako magtataka sa inaasta ni Faye dahil ganito naman talaga siya kahit noon pa. Kahit sarili niyang kadugo, kaya niyang ibaba kung alam niyang nasa tama ang panig niya. Hinaplos ko ang braso ni Rafael ngunit nagulat ako nang itaboy niya ang kamay ko. Hindi ako uuwi. Pagkasabi niya noon ay kaagad na itong pumasok sa loob ng sasakyan niya at pinahururot iyon ng mabilis. Iniwan niya ako sa ganitong sitwasyon.
Ganito naman palagi ang relasyon namin. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Elena. Ngunit, nakapatay ang phone ng impokrita. Ay nako, wala akong choice kundi ang maglakad hanggang sa makalabas ako ng subdivision. Sana may masakyan pa ako. Naninindig ang balahibo ko dahil sa lamig. Tansya ko ay uulan ngayon dahil kanina pa makulimlim. Binilisan ko ang lakad ko dahil baka maabutan ako ng ulan. Nasa madilim akong parte ng daan nang may maramdaman akong sumusunod sa akin. Gustuhin ko mang lumingon ay natatakot ako. Mas binilisan ko pa ang lakad ko hanggang sa maramdaman kong tumatakbo na pala ako. Hindi ako nagkamali. May sumusunod sa akin. Papalabas na ako ng subdivision. Hihingi sana ako ng tulong sa guard ngunit walang tao kahit isa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo ako ngunit napaatras din ako nang may humarang sa dinadaanan ko. Nakakatakot ang itsura nito. Mukhang lasing at namumula ang mga mata. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Di walang katao-tao kahit na mga sasakyan ay wala. Hi, miss. Bulong ng isang lalaki habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Umatras ako ngunit bumagsak ang likod ko sa dibdib ng isa pang lalaki na may hawak na maliit na patalim. Hindi ko na mapigilan ang mga namumuong luha sa mata ko kung kaya't sabay-sabay itong bumagsak. Ang bango naman. Bibigay ka kung gusto mo pang mabuhay. Lumayo kayo sa akin. Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ko. Iyak lang ako ng iyak. Rafael! Sigaw ko. Halos mabasag na ang boses ko sa kakasigaw ngunit wala pa rin nakakarinig sa akin. Rafael! Tulungan mo ako, please! Rafael! I shouted. Ang ingay mo! Nanghina ako nang malakas akong sinuntok ng lalaki sa sikmura ng 2 beses, dahilan upang manlambot ang mga tuhod ko. Hinubad ng isang lalaki ang suot kong heels at naramdaman ko ang bawat halik nito sa aking mga paa. Hindi ko na naaaninag ang ibang pangyayari nang biglang nandilim ang mga paningin ko.